Yan po, good morning po sa bawat isa. So, natapos na po yung ating worship. So, darako po tayo sa ating word, no? And before that, no, good morning po sa mga nanonood po ngayon. No, ngayon po ay October 5, Thursday. So, yun po, no. Marami na po tayong napakinggan, no, mga nakarang araw sa ating morning prayer. And so, ako po yung naatasan na mag-share po sa inyo ngayon. So, sa mga hindi po nakakilala, no, ako po ulit si Kuya Marvin. Sa mga first time lang po akong nakita. No, isa po sa mga primary leader ni na Pastora at ni Tatay Billy. So, ayun po. I-share ko po sa inyo, no, napakadali lang. No? Napaka-basic lang, pero napakaganda ng gusto niyang ipahiwatig po sa atin. No, but before that, no, bago po tayo darako sa ating word for this morning, tayo po ay mag-opening prayer po muna. Come on, let's pray. Yes, Heavenly Father, maraming salamat po sa pagkakataong ito na muli kami po ay nakapag-worship po sa inyo, nakapagpasalamat at nakapagpuri. And sa salita na aming mapapakinggan po ngayon, kayo po ang manghuna, kayo nga po ang magbigay sa amin ng karunungan na gagaling po sa inyo, at ito po ay aming maunawaan sa kaparaan ng madali po namin maintindihan. Maraming salamat po, Panginoon, sa inyo po namin binibigay ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. So, yan po, no? Sa mga nanonood po ngayon, this morning, kung meron po kayong, ayan, mga friends po natin, pwede po natin itong i-share sa atin, and baka mention po natin ng ating mga kaibigan upang marami pong maabot yung ating live, no? Yung ating live. So, yung title ko po ngayon, no, napakano lang. Basic lang po, no? And I hope po tayo maging familiar, no? Ang title ko po is, size doesn't matter, no? Size doesn't matter. So, dahil ang reading po natin ngayon, so, sa mga nag-LOV, sana po may reading natin. So, reading po natin ngayon ay sa Proverbs. Am I right, no? Tama po, sa Proverbs, no? And i-share ko po sa inyo, matatagpuan po siya sa Proverbs 30 verses 24 to 28. No, so napakaganda po nito, no, ng verse na to. No, so sabi po dito, sa daigdig ay may apat na maliliit na hayop, ngunit may pambihirang kaisipan. Ang mga langgam, sila ay mahina, subalit nag-iipon ng pagkain kung tagaraw. Ang mga kuneho, mahihina rin sila, subalit nakagagawa ng kanilang tirahan sa batuhan. Ang mga balang, bagamat walang haring sumusubaybay, ay lumalakad na maayos at buong inam. Ang mga butiki, maaring hawakan sa iyong palad, subalit sa hawakan sa iyong palad dahil sa kaliitan. Subalit nasa palasyo ng hari at doon naninirahan. So, sa English po, nabasahin din po natin. Sabi po, 4 things on earth are small, yet they are extremely wise. Ants are creatures of little strength, yet they store up their food in the summer. Hyraxes are creatures of little power, yet they make their home in the crags. Locusts have no king, yet they advance together in ranks. A lizard can be caught with the hand, yet it is found in king's palaces. No? So, napakaganda po ng verse na yun. And itong apat na nilalang na ito, no, mga insekto po ito, no, maliliit na animals, no. Napakaliit lang po nila, kaya pinamagatan ko po itong small but terrible, no. So, kung nilalang nito ay, ito po binanggit ni Agur. Agur po yung pangalan nito, no. Kung maaabutan po natin sa susunod na araw yung Proverbs 30, mababasa po natin to, no. Na isa po siyang mga ngaral. No, sa sinasabi po dito, no, he understood the temptation of riches. He knew many aspects of life and of God's creation would remain a mystery beyond his understanding. And Nagur knew the importance of controlling anger, avoiding foolishness, and living for God, no?
Sabi din po dito, he encourages his readers to refrain from a life that dishonors God and results in judgment. Agur promotes living life with a proper fear of God and concern for other people. No? Pag-aaralan po natin dito sa topic natin, no, yung apat na nilalang, na yung strengths and weaknesses ng apat na ito. No, marami pong mga strengths yan, no, yung apat. No, sabi po dyan kanina, unang-una yung langgam, pangalawa po yung mga kuneho or hyrax sa Tagalog, sa English. Pangatlo po yung mga balang o yung mga locust, no. Pang-apat po, yun po yung lizard. Sa ibang salin po, spider po yung ginamit, no. So, lahat ng apat ng creation na yon ay mayroon po silang mga limitations. Pero meron silang unique na characteristics kung paano po nila ito ino-overcome. Amen po ba? So, ayun po, no? So, magsisimula po tayo dun sa una. No? Ano po ba yung una binanggit? Sabi po dyan, ants. No? So, ano po ba yung sinisimbolize ng mga langgam? No? Even sa ating mga elementary, no? Nung elementary po tayo, tinuturo yung mga, sa mga story, kapag sinabing mga langgam, sila yung mga nag-iipon ng pagkain tuwing tag-araw, which nabanggit po yun kanina sa verse kanina. Tapos kapag tag-ulan, no, doon po sila namamahinga, no, dahil meron na po silang naipon nung tag-araw, no. So kapag sinabing ants, symbolizes preparation, no. Pwede may i-type po natin na preparation, no. So, sa unang-una sa apat ay yung langgam, no. Sabi po dito, the most distinguishing trait of a ant behavior is sociability. Yung most distinguished na characteristic ng isang langgam ay yung kanyang pagiging social o sociability. Ito yung ability ng ants na hindi sila kumikilos ng isahan. So, sila po ay maramihan kung gumalaw. No, kasi mga social insects po sila. No, tinatawag po silang social insects. No? And alam mo 'yun, sabi po dito, the ant is one of the world's strongest creature despite sa kanyang size, no? So makita po kasi natin, no, kahit napakaliit lang po nila, kapag sila yung nagsama-sama, alam mo 'yun, kaya nilang bumuhat ng lollipop. Nung nakita yung lollipop, binubuhat nila, may stick pa. Kapag nagsama-sama nila, kaya nilang buhatin 'yon. Kahit sobrang bigat po nun. And maraming beses na mas mabigat sa kanilang sariling timbang. So, one of the most strongest creature despite sa kanyang size. Amen. So, sabi po dito, meron po sila mga karakter, no? Ilan sa mga characteristics of ants based po sa aking nakita, no? Siyempre, yung nga pong preparation, no? Sabi po dito kanina, naghahanap po sila ng pagkain tuwing tag-araw. And kung makita po natin yung mga langgam, no, sa tuwing tag-araw, makita mo yung mga bahay nila, nasa lupa po sila. Naghahanap po sila ng pagkain. And makita mo, nagbubuhat sila ng mga bigas, no? Bubuhat sila ng asukal, no? Makita mo sila, nasa lupa po sila madalas kapag mainit. No, pero kapag taglamig naman o kapag maulan, makita mo sila, nasa loob sila ng mga bahay. O sa mga bahay natin, nandun sila. No? Ganun po sila, nakatira po sila sa mga butas-butas ng bahay po natin. No? Kasi iniiwasan po nila na, alam mo yun, yung pagkain po nila masira. Na inimbak po nila sa ilalim. No? Meron po silang taguan ng pagkain. So, ganun po yung mga langgam na napakagandang trait na makukuha po natin sa kanila. Napakaliit po nun, no? Pero, kung totoo sa'yo, no, yung mga langgam, no, mas magaling pa sila mag-prepare kaysa sa tao, no? Alam mo yun, kasi yung tao, di ba, nakahiga lang minsan, maghapon. Pero yung langgam, napakaliit lang ng tinga natin. Alam kung may utak ba sila, no? Pero napakaganda ng kanilang cycle. Yung cycle ng sistema nila sa buhay. No? Alam nila na tag-araw, alam nila na malamig, no? Alam nila, no? Kaya nag-iipon po sila, no? So bilang Christian po sa atin, bilang tao, bilang anak ng Diyos, no, we should have the ability to foresee, no? O dapat nating makapa, no? Ma-forecast yung mga mangyayari sa susunod na araw. So ganun dapat po tayo, no? Hindi kagaya ng mga langgam. O nag-iipon po sila, no?
Yung bang kakilala mo, ikaw ba ay meron ka bang naipon? Meron ka na ba naipon, no? No, kasi yung iba sinasabi, ay, magsimula ng 2023, mag-iipon na ako, no? No, wala namang sinabing pera, no? Sama ng loob pa lang iipunin niya, no? So, kidding aside po, ganun po yun, no? And bilang tao, wag po tayo maging, alam mo yun, yung one day millionaire. Alam mo, maraming taong ganun. Yung perang pinaghirapan, isang beses lang gagastahin, no? Alam mo yun, yung isang month mong pinaghirapan yung pera, tapos isang oras mo lang gagastusin. Parang, ano yun, hindi yun, hindi po yun biblical. Hindi po natutuwa ang Diyos sa mga ganun. And yun po ang tinuturo ng mga langgam po sa atin. No? Mag-ipon, mag-ipon, mag-ipon. Hanggang doon sa tamang oras, magagamit po natin yung ating mga inipon. No, hindi lang po yan about sa pera, but alam mo yan, the preparation about the future. Yan po yung tinuturo po nila. Kasi, alam mo yun, ang future po natin ay hindi talaga natin malalaman kung anong mangyayari sa susunod mga araw. No? Hindi natin alam, bukas pala may dadating na problema. No? Hindi natin alam. No? Kaya nga po, no, lagi ko nga po nababanggit, no, kapag nagpe-pray ka, no, kung kailan ka lalo nagpe-pray, doon darating mga problema, no. Tapos kapag di ka naman nagpe-pray, parang walang problema. Hindi po ganun yun, no. Hindi po mag-a-adjust ang problema, mag-pray ka man or hindi. Darating at darating po yan, no. Darating at darating po yan, hindi po mag-a-adjust ang problema sa buhay po natin. Kaya panatilihin po natin ready po tayo, no. No, ganun po yun. Amen po ba? No. So, hindi po yung mga naipon po natin, hindi natin, alam mo yun, yung ipanlilibre mo lang, no? So, hindi po, ipanlibre mo lang, tapos uubusin mo, yung mga, alam mo yun, mga sa barkada, no? Sa makamundo. Sa mundo ngayon, normal na senaryo, di ba? Kapag nagsweldo ang isang tao, ipangiinom niya lang, o ipang-shopping niya kung babae. Ganun po umiikot kadalasan yung pera ng tao, especially mga Filipino. O kaya alam mo yun, mga Pilipino talaga, isa sila sa mga mataas yung yung hindi nakakaunawa, hindi sila mga financial literate or yung kanilang financial literacy mababa. Kasi ganun po sila, no? Hindi nila na-forecast, hindi na na-foresee yung future. No, ganun po, no? Ganun po yung, hindi ko alam, but yun yung nakasanayan na ugali ng mga Pilipino. Basta nagkapera, gagasta agad. Hindi nila naisip na itabi muna, gagastahin agad. At maraming tao yung gumagawa ng ganun. Amen po, no? Tutuusin, no? Mas lamang pa sa atin langgam kasi sila nag-iipon, tayo hindi, no? Di ba sabi nga sa mga preaching, meron kang iPhone, pero wala kang ipon, no? Medyo yun. Medyo masakit po yun. So, yun po yung unang-una, preparation. Pangalawa is teamwork. No? Makikita po natin sa mga langgam. No? Sabi ko nga po kanina, hindi po sila kumikilos ng isahan. Kundi maramihan po sila kung kumilos. And mga langgam, no, di mo sila makakita ng isang piraso lang sila na naglalakad. Paragi mo makakita na meron sila mga kasama. Kasi ganun po sila, no? Mag-i-invite muna sila ng mga kasama nila bago sila kumilos, no? And di ba ng mga bata tayo, no? Ginagawa natin ng bata sa ating paniniwala kapag yung langgam kulay red, masama sila kasi nangangagat. Pero kulay black, no? Mababait, no? Ganun yung paniniwala natin, pero as time goes by, nakita po natin yung kahalagahan, yung karakter po nila sa ating buhay, no? Even mga langgam, buti pa yung mga langgam, no, masabi natin na meron silang unity na tinatawag. And karamihan sa tao, hindi po natin yung nakakita. Even sa ating mga political leaders, no, sa ating mga sa trabaho, sa school, no, sa mga kagrupo po natin, hindi yun nakakita sa simbahan, no. Buti pa sila meron, no? And alam natin, 'di ba? Alam mo 'yun, alam ng bata tayo. Yung mga langgam, alam lang natin nangangagat sila, no? Nangangagat sila. Pero napakalaki po nung ambag po nila
sa ating environment, sa ating nature, no? No, but alam mo 'yon, yung kanilang character, no? Paano kaya yung mga tao magkakagatan sila? No, not the literal meaning, but sabi sa Bible, kapag ang mga tao, mga anak ng Diyos, magkakagatan, mauubos po sila, no? Maubos po talaga tayo, no? Kaya sa loob po ng simbahan, wag po tayong gano'n. And alam mo 'yon, yung unity nga po, no? And I believe nakita po natin sa loob ng simbahan po natin. Amen po ba? Walang gano'n sa CRC, no? Walang walang kumakaliwa, walang kumakanan. Meron po tayong unity. And I believe with that, no? Amen po ba? And pangatlo, yung kanilang supernatural strength, no? Sabi nga po kanina, napakalakas po nila sa kabila man ng kanilang size, no? Kaya nilang buhatin na kahit ano, mas malaking insekto kaysa sa kanila. Ganun po sila kalakas, no? Pero kung titingnan po natin, kahit tayong mga tao, hihipan lang natin sila, pipitikin lang natin sila, mamamatay na sila. Pero kapag po sila nagbuhat, nagtulong-tulong, napakalaki po ng kanilang nagagawa, no? Amen. So, ganun po yun. So, yun po yung ating matutunan sa ating sa unang nilalang po natin sa ating ants. Yun po yung ating preparation. Yun po yung teamwork, unity, no? Napakarami po, no? Napakarami nating matutunan sa kanila na pwede pong i-apply ng isang tao. Amen po. Amen. Kasi po nakita po natin biblical po yung mga yan. Biblical po yung ant, yung mga kuneho, yung mga hyrax na nabanggit. Biblical po sila kasi binanggit po sila sa Bible, nakasulat po sila. So, alam mo yun, meron talaga silang napakagandang karakteristik na itinuturo sa tao kasi nakasulat sa Bible, sa Proverbs pa nakasulat. Amen po ba? So, number 2 is hyrax, no? Sa Tagalog, ginamit lang kuneho. Kapag sinabing hyrax, no, yun po yung mga rock rabbit na tinatawag. Mga rabbit na nakatira sa batuhan. So, mostly sa mga Middle East po sila, no? Sa Middle East. Sa Pilipinas, alam ko wala pong ganito, no? Mga normal na rabbit lang po sila. So, ano ba yung tinuturo ng mga hyrax? Ito po yung protection. Protection kanina, preparation, ito naman po protection. So, sabi po dito, rabbits are one of the most defenseless animal on earth. So, madali silang patayin kasi hindi po sila marunong lumaban. Totoo po yun, hindi po sila malaban, hindi sila nangangagat, hindi sila nangahabol, hindi sila tumatahol. Tahimik lang po sila and defenseless po. And basically, no, mga tao ngayon, no, ginagawa sila, kinakatay po sila, no, pamalit sa anumang karne, no. Ganun po yung mga rabbit po, no. So, alam lang po nila kumakain sila, no, but hindi po nila kayang i-defend yung kanilang sarili, no. Sabi po dito, they eat quickly with the family group facing out from a circle to watch for potential predators. Feeding on grasses, kumakain daw po sila ng mga damo, mga dahon, prutas, insekto, mga butiki. Tapos, after biting off a mouthful of grass or leaves, the hyrax looks up and cautiously checks the vicinity. So, kagaya po dito, bilang mga tao, no, mahina po tayo physically, no, or hindi man tayo physically fit sa isang bagay, but sa iba't ibang bagay, punong-puno tayo ng skills, no? Kasi minsan ang isang tao, nasasabi niya, wala tayong talent, no? Wala akong silbi, wala akong ambag sa lipunan. Hindi po totoo yun, no? Para nating ininsulto ang Diyos kapag sinabi natin yon. So, meron po tayo kasi kapag ang isang tao, hindi siya magaling sa isang bagay, ibig sabihin, mas magaling siya sa iba. Hindi pwedeng wala, no? Kasi kung wala, edi ginawa ka ng Diyos na wala, no? Hindi po ganun. Naiinsulto ang Diyos, no? Kapag ganun, yung ating sinasabi. No? Kasi po, no, sa mundo po natin ngayon, kapag sinabing talent, ano lang,
iniisip lang nila kumanta, sumayaw, no? Yun lang yung talent na or skills na kino-consider nila. Pero hindi po, no? Hindi lang po siya gano'n. Napakaraming bagay pa na pwedeng i-consider, no? Pwedeng sa time management, leadership, no? Playing instruments, no? Marami po, no? Sabi po dito, wisdom in being displayed in higher access through building a house in the rocks despite of their weakness. So, sila daw po ay nakakagawa ng tirahan sa loob. Gumagawa po sila sa mga bato, no? Gumagawa po sila ng parang kuweba, no? Doon po sila tumitira, no? Doon po sila nagtatago kapag merong ahas or merong eagle na sasakmal po sa kanila. And mabilis po silang maalarma. No, defenseless po sila pero mabilis po sila maalarma na meron paparating na predator, no? Amen. So ganun po sila. Sabi po dito, and if God can provide protection and care for little rock hyraxes despite their obscurity, then there are at least two insights we can gain from that fact. No? Sabi po dito, meron po tayong dalawang bagay na makukuha sa kanila. No? Sabi dito, God will provide the same degree of care for us by providing us terrain where we can find a home regardless of our native feebleness as people. And second, we ought to have the same care for obscure creatures that God has. Amen po. Ayan, alam mo yun, di ba halimbawa, kung tayo po ay mga rabbit, no? Tapos ginawa din ng Diyos yung mga predator, no? Alam mo yun, ginawa ng Diyos yung mga eagle, nakakain po sa atin someday, no? But alam mo dito, sinabi pa rin dito na kung paano pahalagahan yung mga predator, no? Ganon din yan tayo pinapahalagahan, no? Ano po yun, no? Bilang lahat po tayo pinapahalagahan po tayo ng Diyos, no? Despite sa ating mahinang physical na pangangatawan, sa ating mga limitations, mahal po tayo ng Diyos, no? Alam mo yun, wala siyang pinipili, no? Wala po siyang pinipili, wala siyang tinatangi, sabi po sa Bible. Ang kanyang pag-ibig ay pantay-pantay. Amen po. Sabi po dito, kung i-relate po natin yung katangian ng mga hierarchs, no? Ay despite of our weaknesses, ay kaya po nating makapag-build. So they can build their houses sa mga bato, no? Mga bato po 'yun, no? Mga bato po, hindi po 'yung biro, no? So kagaya din po sa atin, despite sa ating kahinaan, kailangan po natin makapag-build po tayo. So syempre, 'yun po 'yung kingdom ng Diyos, no? So ang Diyos po ang hari doon at hindi po tayo, kingdom of God, hindi kingdom po natin. Simbahan po ng Diyos at hindi po natin simbahan. Amen po. And alam mo 'yun, diba nung nagsisimula pa lang tayo mag-cell group o tayong sinasell groupan, no? Napaka-baby pa lang ng ating spiritual na, ano mo 'yun, spiritual na buhay po natin, spiritual life po natin. But as time goes by, no, sa tulong po ni Lord, nawawala yung mga hiya po natin, no? Nakakapunta tayo sa mga school, no? Nakakapag-preach po tayo sa iba't ibang lugar, no? Ano 'yun? Despite of our kahinaan, ginamit yun ng Diyos bilang ating kalakasan. Amen po, no? Sabi nga po dito, ang weakness ay hindi kinakaya, kundi in-improve. Amen po ba? Na kung kahinaan po natin ay mainitin ng ulo, no? Ilayo po natin ang ating sarili sa mga bagay na makapagpainit po sa ating ulo. Amen po. Ilayo po natin sarili po natin. Hindi pagmuntang, alam mo yun, kasi inisip natin, mawala yung mga bagay na nagpapainit sa ating ulo. Hindi po mangyayari yung ganun. Meron at meron po talaga, but as sa ating sarili, ilayo po natin sarili po natin doon. Amen. And sabi po sa 2 Corinthians 12:9-10, sabi po dito, each time he said, my grace is all you need. My power works best in weakness. So now I am glad to boast about my weaknesses, so that the power of Christ can work through me. That's why, for Christ's sake, I delight in weaknesses, in insults, in hardships, in persecutions, in difficulties. For when I am weak, then I am strong.
Ito po yung sabi ni Paul sa 2 Corinthians 12:9-10. So, yun po yun. No, kung kailan ako mahina, doon ako malakas. No? Kaya, alam mo yun, ang tunay na malakas, yun po yung mahina na humihingi ng kalakasan sa Diyos. Paano ka palalakasin ng Diyos? Kung lagi mong pinofront sa Kanya, malakas ka. No? Paano tayo pagagaling ng Diyos kung sinasabi natin, I am healed, I am healed. No, hindi ko kailangan, no, kagalingan. No, alam mo natin, no, minsan, kailangan din nating sabihin kay Lord, no, yung ating mga nararamdaman. So, siya po yung doktor, siya po yung magdadiagnose na ating karamdaman, hindi po tayo. At kailangan natin sabihin yung ating nararamdaman, syempre. Amen po ba? So, number 3 na po tayo, yung kanina, mga langgam, pangalawa po, mga rabbit or hyrax, no. Pangatlo, locust, no. Kapag sinabi locust, sa Tagalog, balang. No, balang. Sa Kapampangan, ito yung mga tinatawag na duron. Duron. Duron ng Santa Ana. Ano yung mga ganun? Mga duron po, no. So, it symbolizes unity and power. No, unity and power. Kagaya din po siya ng mga langgam na social insects, no. Kaya nilang mag-isa, kaya rin din po nila kaya din nilang maramihan. Pwede silang mag-isa, pwede silang maramihan. Kaya minsan, di ba, may makita kang duron, isa lang siya. Minsan, makita ka marami. Sa mga marangle, no? Marangle. O sa mga bukid, no? Sa mga farm. Marami tayong makikitang ganyan. Mga duron sa Kapampangan. And, isipin mo yun, ganun yung nakaliit na insekto, pero nasulat siya sa Bible. So, ibig sabihin, special siya. No? Special po siya. No? So, the wisdom to be learned is the advantage of numbers and unity. Advantage of numbers and unity. So, sabi nga po dito, society is better than individuality. Totoo po yun. And yung nagsabi nito, si King Solomon, pinakamatalinong hari. Sabi, 2 is better than 1. No, mas matibay ang lubid ng 3 buhol. No, dahil hindi siya kagad-agad napuputol. Sabi po dun sa Ecclesiastes, no? Sabi nga po dito, ang dalawa ay mabuti kaysa isa. Mas marami ang bunga ng anumang gagawin nila. Kapag nabuwal ang isa, may tatayo siya ng kanyang kasama. Kawawa ang nag-iisa. Sabi pa nga dito. Sapagkat walang tutulong sa kanya kapag siya ay nabuwal. Kung malamig ang panahon, maaari siya magtabi sa higaan upang parehong mainitan. Ngunit saan siya kukuha ng init kung nag-iisa siya? Kung ang nag-iisa ay maaaring magtagumpay laban sa isa, lalo pa ang dalawa. No? Ang lubid na may 3 pilipit na hibla ay hindi agad malalagot. No? Amen. Napakaganda po nung sinabi po ni King Solomon. So, napakatalino ng kanyang pagkakasabi about sa 2 is better than 1. No? Biblical po yun. Hindi lang po yun quotes. No? Biblical. Nasa Bible po yun. Sabi po dito, ano magagawa ng isa kung siya ay matutumba? Walang tutulong sa kanya. Literal, totoo po yun. And merong 4 na advantages. No? Yung pagiging sociable, yung sociability, kaysa sa pagiging individual. Siyempre, unang-una po dito, 4 na advantage na maramihan kaysa sa isahan. Siyempre, they can share the rewards of labor and prosperity. So, siyempre, merong distribution, ma-equal distribution of labor, no? So, nag-labor sila, nagtatrabaho sila, maramihan, no? Yung time, nalilesen, yung trabaho, gumagaan kasi marami. And meron silang nasi-share doon sa rewards. No? Sama-sama silang tatanggap ng pagpapala kasi marami sila. At napapabilis. No? Amen po. And sa pangalawa naman, no, literal po yun. No? Tutusin, common sense po yun. Pero napakabigat po nun. Amen po. Napakabigat dahil sinabi po yan King Solomon. No? Yung distribution of labor. Amen po. Kaya nga, di ba, nung nakaraan, Sabado, total mobilization nung tinuro, no, nung kay Pastor Rodel nung 1728. Yun po yung ibig sabihin nun. So, second, when one has difficulties, the others can help him. Amen po, no?
Sabi po dito, kapag ang isa ay natumba o nahihirapan, merong magtatayo sa kanya, merong tutulong sa kanya. No, amen po. No, halimbawa, 'di ba, napakahalaga ng sa school, no? Sa school nag-aaral ka, meron kang mga study buddies, no? Meron kang mga friend, mga best friend na nagre-review kayo ng sama-sama. Siyempre, alam mo 'yun, yung isa nahihirapan siya dun sa subject na 'yon, yung isa palang kaibigan niya ay magaling doon. Magkakaroon ng share of ano, yung knowledge, no? Sharing of wisdom, alam mo 'yun, yung mga group studies na nangyayari, no? Meron mangyayari talaga kasi marami sila. Nagkakaroon ng, alam mo 'yun, kapag natumbang isa, itatayo siya nung kasama niya. 'Yun po yung pangalawa. Sa pangatlo po, their different abilities are synergistic and result in greater productivity, no? So, kapag maraming ability ang mapo-produce, no? Hindi yan kaya ng isa. O, halimbawa, sama-sama tayo, marami kang kaibigan. Yung isa magaling sa math, yung isa magaling sa English, no? Yung isa magaling sa iba't ibang subject, magaling mag-drawing, magaling sa arts, no? Kapag nagsama-sama kayo sa isang grupo, marami kayong maproproduce na ability na magre-result sa greater productivity. Amen po. No, napakaganda po nun. Kasi pipiliin mo, lahat kayo magaling sa math na nagsama-sama kayo. O sa ibang subject pala, di kayo marunong pare-parehas. Walang product na lalabas. Sa math lang kayo perfect, no? Pero sa ibang subject, babagsak po kayo. And yun po yung kagandahan ng marami. Marami po kayo, maraming pagpipilian, no? More chances of winning ba, kumbaga. Kasi kung dalawa lang kayo, no, alam mo yun, limited yung ability, limited yung resources. Amen po. Sabi nga po dito, different abilities result in greater productivity. And pang-apat, no, they can defend against greater enemies, no. Amen. Napaka-literal po nito na meaning, no. So, as is po siya. Sabi po dito, kapag marami kayo, malakas kayo, no. Malakas kayo sa mga kalaban, no. Hindi lang siya sa sa mga movies na napapanood po natin, no? Sa mga Marvel, sa mga anime, no. Yung bida hindi naman siya nakikipag one-on-one o 1v1 dun sa pinaka-final boss. No, karamihan sa mga palabas, hindi sila nakikipag 1v1 na labanan. But sama-sama po sila. No, sama-sama po nilang nilalabanan yung final boss. No, ganun po sila kasi ganun po. There's power in numbers kasi, no. Mas malakas po sila kung marami po sila, no. Maraming lakas yung mapoproduce nila laban sa mga kaaway. So, ganun po 'yun, 'di ba? No, ganun po 'yun. And sabi po dito, without a leader, they can travel in large, coordinated swarms that still frighten men today. No? Tutusin po, no, literal na mga peste po sila, yung mga duron. Nangangain po ng mga pananim. Peste po sila, no? Nangangain po sila ng mga pananim. And pero sa likod man doon, nasulat sila sa Bible sa napakagandang karakteristik nila na kahit wala daw silang leader, ay kaya nilang kumilos ng synchronize, no? Ng napakaganda, no? Kahit wala silang nag-uutos sa kanila, kaya nilang kumilos mag-isa, kaya nilang kumilos ng maramihan. Amen. So, hindi nila kailangan ng hari, hindi nila kailangan ng leader para gumawa ng maayos, para gumawa ng tama, no? Kagaya din po sa atin bilang tao, no? Kumbaga, hindi na sila kailangang pukpukin para bumaon. So, kumbaga, matik na sila, no? Na alam nila yung gagawin nila kahit wala nagbabantay sa kanila. Yung integrity ba, no? Pang ganun. And kagaya po natin, no, kahit saan man tayo church mapunta, no, bumisita. So, hindi namamahay yung ating pagpuri kay Lord, pag-worship natin, pakikitungo sa ibang tao. So, alam mo yun, di ba, kahit minsan, di ba, kapag napunta ka sa isang lugar, hindi ka makakatulog, no? Hindi ka makakatulog kasi sasabihin mo na mamahay ka, no? So, hindi ka sanay, no? So, dito, kahit walang kagaya ng mga balang, saan man sila mapunta, no? Walang sumusubaybay sa kanila. Kumikilos po sila ng ayon sa kanilang pagkagawa, sa kanilang pagkagawa ng
Lord sa kanila, ganun din po sa atin, no? Yung, alam mo, pwede po tayong ipandayo, kumbaga, no? Pwede tayong idayo kung saan, no? Yung hindi mag-worry yung parents mo, mga kapatid mo, tatay mo, nanay mo, kamag-anak mo, mga pastor po natin, mga sa leader po natin, kung saan man tayo pupunta, no? Kasi alam nila, gagawa po tayo ng masalese. Ay, gagawa po tayo ng tama, no? Ganun po yung ah, gustong ipahiwatig ng ating pangatlong nilalang na balang or locust sa English. Ne? Number 4 na lizard. So, last na po to, no? Mabilis lang po. No, lizard. So, nagaano po to bilang, nagsisimbolize po siya bilang persistence and perseverance. No, sabi po sa ibang salin, kasi sabi ko kanina, spider po yung ginamit. So, sabi po dito, lizard is defenseless except for its speed. So, mabilis po siya. No? So, hindi man kaaya-aya yung butiki, no, yung kanyang mukha, no? Kasi nakakatakot siya, dumidikit pa siya sa pader, no? Tapos tumatay pa siya, no, kapag nasa kisame siya sa ating mga bahay, no? Tapos sakto mahuhulog sa pagkain mo, no? No? Pero totoo po 'yun, ganun po yung mga butiki, no? So, sabi po dito, despite sa kanyang itsura, sa kanyang liit, kaya mo ilagay sa iyong palad, pero nakatira po siya sa bahay ng hari. Sabi po dito, no? Despite sa kanyang liit, sa kanyang size, nakatira po siya sa bahay ng hari. And alam mo yun, lizard is found in the king's palace, not by invitation. So, hindi siya in-invite doon. Hindi siya in-invite. But persistent and ever persevering. Mapapansin nyo ba, no? Halos lahat ata ng bahay, may mga butiki. Kasi sa amin, meron. No? Sa mga kisame namin, meron. And, in-invite ba natin sila? Ano? Hindi naman. No? Hindi naman natin sila invite. O, butiki, punta kayo dito. No? Maraming gamo-gamo dito. Hindi naman po. But, alam mo yun, halos lahat ng bahay meron. So, ganun po sila ka-persistent. Sabi po dito sa Bible. And ever persevering. No? Nakatira daw po sila sa bahay ng hari. Sa palasyo ng hari. Tayo ng tao, hindi tayo nakatira sa Malacanang. No? Hindi tayo nakatira sa Capitol. Hindi tayo nakatira sa munisipyo. Tao tayo. No? Pero nakatira sila sa bahay ng hari. Amen po. No? Ganun po sila ka-persistent and persevering. Amen po. Sabi po dito, yung mga butiki daw, nakadikit sila doon sa best place. Best place. Tayo po ba, mga tao, nakadikit po ba tayo sa ating best place na tinatawag? Best place. Ano po ba yung best place po natin? No, best place. Kasi yung butiki, nabanggit, sa tahanan ng hari. Amen. Kahit itaboy po natin sila, didikit at didikit pa rin po sila doon. Kasi doon na po sila nakatira. Amen. So, ganun din po sa atin, maging persistent po tayo. No? Yung literal na meaning sa Tagalog na persistent, makulit po eh. No? Hindi natitinag. Maging ganun din po tayo. No? Sa Diyos, dumikit po tayo sa kanyang bahay, sa kanyang tahanan, sa kanyang presensya. Amen po ba? Dumikit po tayo. Maging kagaya po tayo ng mga butiki. No? Kasi yung tao, di ba? Madali po siyang bumitaw. Di ba? Yung kanta nga, di ba? Yung kanta ni Morissette ba yun? Yung gusto ko nang bumitaw, sabi niya. But, yun, mas okay pa yung mga butiki sa atin kasi persistent sila sa kanilang pagkadikit doon sa bahay na kanilang tinitirhan. Amen? So, kapit lang tayo, kagaya ng isang butiki. No, kapit lang, no? Kaya matututunan din po natin yung kanilang karakter. I-adapt po natin kanilang karakter na mag-stick po tayo sa ating best place na tinatawag. No? Amen po. No? Amen. Sabi nga po dito, napakaraming animals, no, na mas malakas kaysa sa mga butiki or mas malakas kaysa sa kanila. Pero sila yung napili na tumira sa bahay ng hari. Di ba yung mga lion, mga tiger, mga giraffe, hindi po sila, magaganda po sila. No, mga pusa, no, yung mga aso, hindi po lahat nakatira sa bahay ng hari yan.
no? Pero yung mga buti, nakatira po sila doon. No? Doon po sila nakatira, permanent address po nila yon. Yun po yung gustong ipahiwatig ng mangangaral na si Agur. Agur yung pangalan sa binanggit niyang verse na ito. Amen po. And yun po, no? Sabi po dito, history has shown that even people with limited talents have been known to accomplish great success. Amen po ba? So, patapos na po ako, no? Napakaganda ng tinuturo ng 4 na nilalang na ito na binanggit sa Proverbs. Una, yung mga langgam, yung mga hyrax, yung mga rock rabbit. Pangatlo po yung mga balang, pangatlo po yung mga butiki. No? Kung titignan mo, parang napaka-corny, no? Na ito po yung shinare ko ngayon. But, alam mo yun, their characteristics behind that topics, no? Kasi kung itutuloy-tuloy po natin yung mga yun, marami pa pong mga hayop na binanggit, na may mga lion pa pong binanggit, no? Pero ito po yung aking napili na i-share po sa inyo, no? So, sa conclusion part po ng aking i-share po sa inyo, kung titignan po natin yung 4 na hayop na ito, maliliit lang po sila, pero meron din po silang halaga. Napakahalaga po nila. Tutuusin, mga peste po sila, no? Lahat sila nangangagat, lahat po sila, tutuusin, wala silang mabuting dulot po talaga, no? Pero, ginawa po sila ng Diyos. Meron po silang karakter na nais ituro sa tao, no? No, alam mo yun, ganyan din naman po tayo, di ba? Nung tayo po ay tinawag ng Diyos, nung una, walang-wala po tayo, no? Wala tayong sasakyan, naka-tricycle lang, wala tayong motor, naglalakad lang, no? Sakit sa ulo tayo ng ating mga magulang, no? Nag-drop tayo sa school, hindi tayo nag-aral, maraming bisyo. But, alam mo yun, meron tayong weakness na ginawang strength sa atin ng Diyos at yun po yung tinetestify po natin sa ibang tao. Amen po ba? No? Amen po, no? Marami tayong weakness. Pero, hindi ibig sabihin nun, tinitingnan tayo ng Diyos bilang mahina. No? Dahil lang gumawa sa atin na hindi mahina. Mahina man tingin ng tao sa atin, slow learner man yung tingin ng mga tao sa atin. Pero, ang Diyos po hindi ganun yung pagtingin niya po sa atin. Amen po. Kung mahina ka, kapatid, sa isang bagay, ibig sabihin mas magaling ka sa iba. Amen po. Kasi, hindi talaga pantay-pantay kasi yung, alam mo yon, yung pagtingin ng tao sa ating kakayahan. Amen po, no? And sabi po dito, no, mas mahigit pa tayo sa 4 na nilalang na ito. Meron tayo isip, matalino po tayo. So, alam mo yun, mas higit tayo kaysa sa kanila. Sabi pa nga sa Bible, mas higit tayo kaysa mga ibon na pinapakain ng Panginoon. And marami silang karakteristik na dapat po nating i-apply, syempre po, sa ating buhay. Yung preparation, teamwork, unity, strength, no? And also yung perseverance, no? Yung persistent, no? Kailangan may apply po nun sa ating buhay. Amen po ba? Amen. So, andyan pa po ba kayo? So, comment naman po kayo ng amen kung andyan pa po kayo. So, patapos na po ako, no? So, sabi po sa Proverbs 16:16, wisdom is better than gold, no? Sabi naman po dito, wisdom is, sa Ecclesiastes 9:16, wisdom is better than strength, no? Kasi po, wisdom po kasi yung tinuturo ng 4 na nilalang na yun. Hindi po kalakasan, wisdom. Kasi Proverbs po to eh. Sabi nga po dito, the wise are mightier than the strong, and those with knowledge grow stronger and stronger. Amen po. So, yun po yung aking ma-share po ngayon na nawa ay meron po tayong natutunan. And, ayun po, no? Darako po tayo sa ating pasiks na po, no? Darako po tayo sa ating mga prayer request, no? Magpa-pray na po tayo. No? Hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yes, Father, Lord, maraming salamat po sa pagkakataong ito na muli kami po nakapagpuri, nakasamba at napakinig ng iyong mga salita. Salamat po, Panginoon. Salamat po sa mga anak nyo na nakipagtiis sa pananalangin at sa pagkinig po ng iyong mga salita.
We believe na kayo po ay nalulugod sa mga anak mong ito, Panginoon. Bagamat hindi man po kami nagsama-sama ngayon, physical, but nakakaisa po ang aming espiritu at kami po ay sama-samang dumudulog po sa inyo, Panginoon. Salamat po. Tuloy po namin kayong pinupuri, nasasalamatan sa aming buhay at sa mga pagkakataong ito, Panginoon, sa mga panalangin ng iyong mga anak na naisulat po nila, Panginoon, mula nga po sa prayer request po ni Ma'am Joy Malyari na maging totally independent sa pagtake ng gamot dahil sa eczema, ang kanyang asawa po, and for Edino Madeja from cancer, and healing for Ereneo Caganda from heart attack. And also, Lord, nakikiisa din po kami sa panalangin ni Camille Kerubin for spiritual revival, betterment of mental and physical health, and financial breakthrough. Prayer request of Zandra Policarpio for Jaja Policarpio na hindi na siya maging dependent sa gamot. Prayer request of Paul Jan Lumanog for Marivic Lumanog sa mata niya. And prayer request of Josel Lazatin sa kanyang pananakit sa tagiliran. Yung PCOS po sa both ovaries. And prayer request of Kaharmanda sa kanyang nanay na si Janet Bukad na mawala ng pananakit ng kanyang goiter at po sa kanyang paa. Prayer request of Lizelle Tayag for his father, Mario Bulaan from arthritis. Maging po sa dalangin po ni Nanay Karina for Sarah Miklat for quick recovery and no complications and infections. Quick recovery of Sabina Sarmiento from her recent operation and healing and good health condition for Benito Suba. Darayin din po, Panginoon, ang prayer request of Patrick Ferreria for healing and fast recovery from gastric mass and successful operation and chemotherapy. Prayer request of Kathleen Lapus for Ate Marcris Lapus na mawala ng bukol sa breast at pananakit nito. Dalangin din po ni Jamaica Malyari for her mother Rebecca Malyari na mawala na yung tumor sa bladder nito at maging successful ang mga chemotherapy sessions. Prayer request of John De Lumanog for Raven J. Pametuan for complete healing and fast recovery from heart surgery. Maging man po kay Dennis Mendoza para sa kanyang nanay na si Lita Mendoza, kagalingan mula sa kondisyon ng kanyang puso at magkaroon ng magandang resulta sa gagawing ECG test and provision for her medical expenses. Dalangin din po namin kay Arlene Rivera for Erlinda Arsiga na mawala ng pneumonia at hindi na mag-asthma. Lord, napakarami po naming nabanggit mula po sa sakit sa balat, sa lahat po ng parte ng katawan po nila, lahat po na nagki-chemotherapy, Panginoon. I believe, Lord, ilang beses nyo na po itong napatunayan, nagawa, na nagkaroon ng kagalingan ng ang inyong mga lingkod. Alam po namin, kaya nyo rin po itong gawin sa iba pa po namin kapatid, Panginoon, dahil iisang Diyos lamang po ang aming sinasamba at ikaw po iyon, Panginoon. Kayo po ang Diyos na mapaghimala, kayo po ang Diyos na nagpapagaling, Panginoon. Huwag nyo nga pong ipahiya mga anak nyong ito. Huwag nyo pong hayaan na sila po ay manghina. Alang-alang po, Panginoon, sa mga nagpipray araw-araw. Kung kalooban nyo po na gumaling sila, at yun po ang mangyayari, Panginoon. Maraming salamat po, Ama. And dalangin din po namin ang healing for cancer patients of Jewel Tayag for Janine Balmora sa Alarcon. Prayer request of Joel Tayag for Sharon Fernandez from stage 2 thyroid cancer. Lord, sa mga anak nyo pong ito na naniniwala po sa inyo na meron po silang cancer sa kanilang katawan, kayo po ay namumuhi sa anumang karamdaman, Panginoon. Dahil ayon po sa iyong salita, kayo po ay nasaktan, Panginoon,
ang inyong katawan ay binayubay. By your stripes and wounds, we are healed, Panginoon. Kayo po nagwika nun, Panginoon, sa amin at yun po ang aming tinatanggap sa aming mga buhay at sa mga buhay ng mga kapatid po namin ito na aming dinadalangin, Panginoon. Alam po namin na wala po imposible po sa inyo at alam po namin na matatanggap po nila ang kagalingan na pinagkakaloob niyo po sa kanila, Panginoon. Maraming salamat po, nakita niyo po yung puso ng bawat isa ng kanilang mga pamilya na naniniwala sa kanilang kagalingan, Panginoon. Maraming salamat po. Maraming salamat. Magiman po, pre-request po natin Margie Balatbat for Tito Enrique Balatbat sa kanyang fast recovery, Panginoon. Magiman po kay Carmanda for Jane Turlat, maging negative lahat ng result niya sa blood test para hindi na mag-chemo and fast recovery sa kanya Lola Zenaida Soriano. Magiman po kay Maria Angelica Santos for Nicasio Pagunuran for fast recovery and for his blood pressure to normalize, Lord. Kayo po ang manguna sa kanila, yung recovery sa kanilang physical na katawan. Kayo po ang gumawa ng katawan po nila, Panginoon. Kayo po nakakaalam kung paano po sila mag-recover. Bigyan niyo po silang disiplina, kung ano po yung utos ng doktor, yun po ang kanilang magawa, Panginoon. At kayo po magpalakas ng kanilang physical na katawan. Kung ano po nilang kakainin, na yun nga po ang makatutulong po sa kanila, Panginoon. Palakasin niyo po sila, Panginoon. Maging man po ang kanilang spiritual, hindi lang po, Panginoon, ang kanilang mga physical. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa kagalingan, Ama. And dalangin din po namin, praying for healthy pregnancy and protection for Jocelyn Lingcoran, Joan Simbilio at mawala na po yung myoma niya para hindi siya mahirapang manganak. Dalangin din po namin sila, Panginoon, na sila po yung nagdadala ng sanggol sa kanilang mga sinapupunan. Gabay niyo po sila, Panginoon, mula sa kanilang pagkabuntis hanggang sa kanilang pagluwal ng anak ay wala pong anumang mangyaring aberya. Ligtas po, Panginoon, ng mga mag-ina na ito, Panginoon. Alam po namin na wala pong mga malalagay sa hindi naayon sa kalooban mo, Panginoon, kundi sila po ay ligtas, Panginoon, at ang mga bata ay lumaki po silang may takot po sa inyo at sila po ay maglilingkod kagaya po ng kanilang mga magulang. Maraming salamat po, Panginoon. Maraming salamat po. E dalangin din po namin yung kay John D. Lumanog for Gilbert Lumanog na magkaroon ng malalim na relasyon sa Panginoon. Ayan, protection sa trabaho at stable po ang kanilang income. Hallelujah. Alam po namin, kayo po ay nagpakahirap, Panginoon, upang kami nga po yumaman. Kami po ibigyan ng karunungan upang paano kami makakapag-produce ng wealth, Panginoon. Bigyan niyo po sila ng karunungan. Bigyan niyo po sila, Panginoon, ng idea, ng mga privileges, mga opportunities upang sila po ay makapag-produce ng wealth, Panginoon. Even po, prayer request of Jocelyn Lingcoran for Neil Ayolos na malis na yung infection niya sa ihi and full recovery of Eliza Lingcoran from CS section. Hallelujah. Maraming salamat po, Panginoon, sa mga naidalangin po namin, sa yung mga anak na ito, mula po sa kagalingan, sa trabaho, promotion, Panginoon, sa kanilang mga anak, sa mga nagbubuntis. Lord, alam po namin, lahat ng ito sila ay magiging ligtas, Panginoon. Wala pong anumang aberya maganap at kayo pong patuloy na mag-provide ng kanilang mga pangangailangan. Salamat po, Panginoon. And dalangin din po namin yung land and building for CRC Santa Maria, CRC Pandakaki, CRC Pandan, and CRC Main. Maging po CRC Mariveles, sa kanilang multiplication, true and committed disciple for all CRC churches. Salamat po, Panginoon. Unang-una po sa tagapanguna ng aming simbahan, mula kay na Pastora Karina, Tatay Billy, continue to bless them, guide them in every day of their lives. Pangunahan niyo po sila, malakas na pangangatawan ng aming dinadalangin po para sa kanila, Panginoon. Ingatan niyo po sila, saan man po sila magpunta. And dalangin din po namin, mula kay na Pastor Rodel, kina Nanay Beng, sa iba pa pong mga pastora na CRC, kayo po manguna sa kanila, and we declare multiplication upon CRC churches. Panginoon, gabay niyo po kami at gawin niyo pong instrumento ang aming mga simbahan upang marami nga po maborn again at makakilala po sa inyo at marami nga po maglilingkod, Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat po. Dalangin din po namin mga kabubukas na simbahan sa
Maribeles po, sa Zambales, sa iba't iba pa po, Panginoon. Alam po namin, magsimula po silang maliit. Alam po namin sila po ilalaki, Panginoon, ng ayon sa kalooban nyo. Hallelujah. Maraming maraming salamat. Kayo po nagbukas ng gawain iyon. Alam po namin na hindi po iyon magsasara. Maraming maraming salamat po. And dalangin din po namin ang aming country na malayo sa malalakas na lindol at bagyo. Praying na hindi may pasang SOGI bill, sexual orientation and gender identification, expression sa Senate. Dalangin po namin ang bansa, Panginoon, na ito po ay patawarin nyo sa kanyang pagkukulang, sa kanyang pagkakasala. Panginoon, bansa namin will believe na kayo po ang Panginoon. Kayo po ang Panginoon ng bansang Pilipinas. And dalangin din po namin mga leader po namin sa President, mula sa President hanggang sa pinakamababang antas ng pamumuno sa aming bansa. Karoon po sila ng banal na takot po sa inyo. Ang aming bansa ay hindi mahirap, Panginoon. Hindi po ito lubog sa utang. Ito po, Panginoon, ay progresibong bansa, Panginoon. Ito lang po namin na darating po ang panahon ay wala na nga po ang magtatrabaho sa ibayong dagat. Alam po namin, Panginoon, sa Pilipinas, makuha po nila ang kanilang sinasahod sa ibang bansa. Maraming maraming salamat po, Panginoon. And trying po namin na gamitin niyo po lahat ng mga Christian churches sa buong Pilipinas, sa buong mundo. Panginoon, upang marami po ang tao makakilala po sa inyo at marami po ang maglilingkod po sa inyo, Panginoon. Maraming maraming salamat po, Ama. And sa aming mga personal na panalangin, sa aming mga magkakapatid, Panginoon, kayo po nakakaalam ng mga panalangin po namin na personal. Kayo po manguna, Panginoon, kung kalooban niyo po lahat ng ito, alam po namin na ito nga po ay matutupad. Maraming maraming salamat po, Panginoon. Maraming maraming salamat po. Lahat ng ito, Panginoon, ay aming dinadalangin sa matamis na pangalan ni Jesus na aming Diyos. Amen. At Amen. So, yun po, no? Darako po tayo sa ating sa mga announcements. So, yun po. So, sa mga magtatrabaho, ingat po kayo. Sa mga pasok sa school, galingan nyo po. No? Sa mga mag-exam, galingan nyo. Sa magstay sa bahay, no? Gabayan po kayo ng Diyos. So, yun po, no? Everyday po for an announcement. Everyday morning prayer, 5:30 in the morning. Pag Sabado naman, on-site. No? Online po yung Monday to Friday po natin. Pag Sabado, wala po tayong online. On-site po tayo. And Sunday service, 8:30 every Sunday. And meron po tayong empowerment, every weekly empowerment every Wednesday. 6:30 naman po siya ng gabi. So, ayun po, no, crossover naman po every Sabado. 4:00 po siya ng hapon. So, yun po, no, yun lang po, no. And God bless everyone. So, see you ulit tomorrow sa ibang maglilid naman po ng ating morning prayer. So, God bless po. Thank you.